makita kung gaano makasaysayan ang Kalamba dahil dito nakatira ang ating pambansang bayani na si Jose Rizal. So, nandito po kami sa ano to? Ito sa mga libro na po. Sa libro na ginawa niya sa Rizal. Pakita mo po. So, nandito na po kami sa ano ulit to? Sa mga ano po. So, hello po. Ito nga po pala ang mga kamag-anak ni Jose Rizal. Isa-isa po dito. Ito niyo po. Pwede naman pong buksan ito. Pero ito po ay mga replica na lang. Sulat dito. Ito ba? Ayan. Mas marami po dito. Tapos meron ditong ano, parang infos kung saan, kung kailan nagmula, kung kailan itinatag yung Kalamba. Ayan. Tapos ito naman guys, yung ano, Kasi nag-aral po. Rizal bilang Kasi nag-aral mag-aaral. si Rizal. Ito niyo makikita. Ayan. University. Meron po kami sa So, likod. pupunta na po kami sa taas. Sa taas. Ito naman ang makikita mong view kapag pumunta ka sa second floor ng bahay ni Rizal. Ayan. Ito po yung kama ng mga lalaki. Ang liit naman nung ano, kama niya. Ito po yung kama ni Rizal. Kama po ng nanay at tatay niya. Siyempre, hindi pwede mawala ang picture time! Hi guys! So ngayon nandito tayo sa loob ng bahay ni Rizal at ipapakita namin sa inyo kung ano yung itsura ng girls room nila dati. May makikita kayo dito guys na sungka na kung saan isa rin itong laro ng mga Pilipino kapag sila ay naboboard at yung ginagamit nila. At ito rin guys, yung sewing machine na ginagamit nila dati sa pananahi ng kanilang mga damit. So, dito naman sila nakain, yung hindi pang bisita. Yan. Tapos kitchen na rin. Tapos ito. Ito yung mga palayok. Lutuan. Ano mga lutuan? Ito yung mga lutuan po. Kita ba? Tapos dito naman, ano to? Yung mga gamit. Gamit.
papasok na sa gallery. Unang paglalakbay ni Rizal sa Europa. Ito naman ang sombrero na ginamit dati ni Jose Rizal kapag siya naglalakbay. Medyas. Ni Rizal. Ito naman yung mga ginamit ni Jose Rizal na pangalan dati. Ano yan? Matapang. Kawayan. Tulay? Tulay ng kawayan. Oh! And guys, nandito naman yung San Limitang Helena na sinulat ng 1887. And kapag guys, may mga kasama kayong mga may kapansanan, may mga bulag, ganun, meron sila ditong parang ganito, Morse code at yung tawag sa ganito, na pwede nila malaman kung ano yung mga nakasulat dito based sa paghahawak nila. Tapos ito, perang papel. Dati. lang oh. Grabe, may papel pang parang dollars. 2 piso. Yung laki! Yung laki mo. Piso. Ito, medalyong gumugunita sa ikasundaang taon ng kapanganakan ni Rizal. Wow. Ang medal. Liit na. Tapos ito, gusto ulit. Yan naman yung mga obrang sinulat ng sarili. Ano to? Sulat ni Rizal. Ito, inang niyang tinranslate na. Ito naman, estatwa ulit ni Jose Rizal. So ito nga pala, ang mga takbuhan ni F. Filipos na mismo sa ginawang dito, ito si Padre Florentino, Professor Tales, Simon, at si Basilio. Ito ba yung mga gawa ng Filipos na Rizal? Ito naman, formal na jacket ni Jose Rizal. Pagkalabas namin sa museum, makikita pa rin namin ang magandang bahay ni Jose Rizal. Dito na po nagtatapos ang aming paglalakbay sa bahay ni Rizal. Bye! And guys, ngayon naman pupunta naman tayo ngayon sa simbahan na malapit lang din sa bahay ni Jose Rizal o mas kilala bilang St. John the Baptist Church, kung saan dito bininyagan ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Ngayon naman, pagkatapos namin ipakita sa inyo ang simbahan at ang bahay ni Jose Rizal, ngayon naman ay pupunta tayo sa lumang plaza ng Calamba, kung saan nakatayo ang malaking Christmas tree na pwede niyong pasyalan ng inyong pamilya na malapit lang din sa bahay ni Jose Rizal. Ayon sa aking experience sa pagpunta sa bahay ni Rizal, makakapulot ka dito ng aral tungkol sa ating sinuunang bayani at sa kanyang tirahan.
May mga mahalagang impormasyon din dito na maaari mong makita o matutuhan sa bawat libro na sinulat ni Rizal. Mutuklasan rin dito ang mga kaganapan at mga pinagmulan ng mga bagay noong sinuunang panahon. Marami ka talagang makukunan ng aral dito sa bahay ni Rizal. Anong masasabi mo, Rizal? Talaga namang makabuluhan at kaaya-ayang kanasan ang ating paglakbay sa Calamba Rizal Shrine. Dito nadama ko kung gaano mahalaga ang pagpapahalaga sa ating kasaysayan at kultura. Mas maganda kung kasama nyo ang kaibigan nyo o classmate o kaya naman pamilya nyo sa pagpunta sa Rizal Shrine, Calamba City. Dito nakita ko yung bahay at yung simbahan kung saan bininagan yung si Jose Rizal. Ikaw, Jana, anong sasabi mo sa ginawa natin kanina paglalakbay? Na-realize ko sa paggawa nitong aming vlog ang kagandahan ng kasaysayan. Sa pagpunta namin sa Calamba ay natutunan ko at nakita pa ng lubusan ang buhay ng Jose Rizal sa pagitan ng museo dito. Nakalagay dito ang mga damit, mga librong sinulat niya tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo, pati na rin ang mga achievements niya sa buhay. Na-realize ko kung gaano kagaling bilang isang tao si Jose Rizal at kung gaano niya ka-deserving maging isang pambansang bayani natin. Ikaw, Kurt, anong natutunan mo? Ang masasabi ko lang sa lakbay namin patungo sa bahay ni Rizal sa Calamba ay napakaganda nito at historical, kumbaga, dahil dito mo malalaman ang mga history na ginawa noon ni Rizal nung siya ay nabubuhay pa. Katulad na lamang ng mga libro na nasulat niya noong siya ay nabubuhay pa, na sumikat noon hanggang ngayon at sa mga susunod na henerasyon, dahil marami kang mapupulot na impormasyon, imahinasyon, realisasyon at aral dito sa lahat ng mga libro na ginawa niya at pinaghirapan niya. At ikaw naman, Meryl, ano naman ang masasabi mo sa lakbay natin kanina? Sa ating paglalakbay ay marami akong natutunan. Isa na ron ang pagpapahalaga sa kasaysayan. Sa bahay ni Dr. Jose Rizal ay maraming mga makasaysayang bagay akong natuklasan at nagdagdag sa aking kaalaman. Alam ko na sa ating maiksing paglalakbay ay marami rin kayong natutunan. Ikaw, Christine, anong naging realisasyon mo sa pagpunta natin sa bahay ni Dr. Jose Rizal? Yung reflection ko nang pumunta kami sa bahay ni Jose Rizal is yung ganun pala dati sila mabuhay, kung paano sila manamit, kung paano sila kumuha ng tubig sa balon, kung paano sila manahe ng kanilang mga damit, yung kusina nila, yung kwarto ng mga lalaki tsaka ng mga babae. And super saya ko kasi after 4 years nakabalik ulit ako sa bahay ni Jose Rizal and wala pa rin siyang pinagbago, ganun pa din. And super swakto sa mga kids na habang lumalaki sila, nakikita nila yung kinalakihan ng ating bayani na si Jose Rizal. So ikaw, Yumi, sa tingin mo, ano yung naging reflection mo habang pumupunta tayo sa bahay ni Jose Rizal? Nung naglakbay kami sa Calamba, na-realize ko na iba-iba yung kultura sa iba't ibang bayan at yung way ng pamamalakad nila. At nung nagpunta kami sa bahay ni Rizal, na-realize ko din na kapag nagta-travel ka or yung isang tao, hindi lang tayo mag-enjoy or ma-amaze sa makikita nating mga bagay na hindi pa natin nakikita before, but also magkakaroon tayo ng knowledge. And katulad namin, nung nagpunta kami doon, nagkaroon kami ng knowledge about history. Like kung saan nanggaling yung Calamba, kung anong nangyari sa Calamba dati nung nabubuhay pa si Rizal. And syempre, sa buhay ni Rizal. Mga bayani ng ating lahi, sama-sama